Ako si Elena, 72 gulang, isang ina, isang lola. At sa loob ng mahabang panahon, akala ko sapat na iyon, pero lahat ng iyon, nagbago sa isang gabi. Sabi nila sa akin, "Lola, masyado ka nang matanda para sumama sa amin sa Greece. Bantayan mo na lang ang bahay." Ang mga salitang iyon, hindi sinigaw. Hindi rin sinabi ng may galit. Iyon ang mas masakit. Sinabi iyon ng sarili kong anak, si David, habang abala ang asawa niyang si Laura sa pag-aayos ng kanilang mga bagahe. Sinabi niya iyon na parang nag-uutos lang sa isang katulong, isang kasambahay. Hindi sila gumamit ng ganong salita. Pero sa paraan ng pagkakasabi nila, sa lamig ng kanilang mga mata, iyon ang naramdaman ko. Para akong naging kasambahay sa sarili kong pamamahay. Ang bahay na binuo namin ng yumaong kong asawa, si Paulo. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang anak kong iyon. Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hindi lang lungkot, ito ay hiya. Isang malalim na hiya na tumusok hanggang sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang pamilya mo, ang sarili mong dugo, na ituring kang isang bagay na iiwanan lang, isang palamuti na kukupas, isang bantay na walang bayad, wala silang utang na loob. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Habang pinapanood ko silang umalis, masayang nagtatawanan sa loob ng kanilang malaking sasakyan. Ni hindi man lang sila lumingon, hindi nila nakita ang mukha ko. Mabuti na lang. Dahil sa gabing iyon, ang hiya, muntik na akong patayin ng hiyang iyon. Paano kami umabot dito? Paano ang isang ina na minsang tinawag na ilaw ng tahanan ay naging isang anino na lang sa sulok? Sa loob ng 50 taon, ako ang naging lahat para sa kanila. Ako ang asawa ni Paulo, ang kanyang katuwang. Ako ang nanay ni David, ang kanyang nurse, guro at tagapagtanggol. Ako ang nag-alaga sa bahay na ito. Ang bawat sulok ay may bakas ng aking pagod at pagmamahal. Mula sa paggising ng maaga para magluto hanggang sa pananatiling gising sa gabi kapag may sakit sila, ginawa ko ang lahat. Nang mawala si Paulo, ang buong mundo ko ay umikot kay David. Tiniyak kong hindi niya mararamdaman ang pag-iisa. Ako ang pumuno sa puwang na iniwan ng kanyang ama. Ibinigay ko ang lahat, ang aking oras, ang aking lakas, maging ang perang iniwan sa akin ni Paulo para sa aking pagtanda. Ipinantulong ko sa pagpapatayo ng kanilang pamilya, sa pag-aaral ng aking mga apo. Ginawa ko ang lahat ng walang hinihintay na kapalit. Pero para sa kanila, para kay David at Laura, ako ay naging isang kasangkapan na lang. Isang bagay na nariyan lang, laging nariyan. Isang muebles na hindi na napapansin hanggang sa isang araw, nagpasya sila na wala na akong silbi. Isang bagay na pwede nang iwanan. At habang sila ay naghahanda para sa kanilang magarbong bakasyon, ang narinig ko lang sa kanila ay ang kanilang mga plano. Ang kanilang mga tawanan at ang kanilang walang pakialam na pagtalikod sa akin. Nag-iisa ako sa sala, napapaligiran ng mga litrato ng masasayang alaala, pero ang nararamdaman ko ay ang lamig ng pag-iisa. Pero umalis sila nang may isang bagay na hindi nila alam. Isang malaking bagay na matagal kong itinago. Habang nagluluksa ako sa pagkawala ni Paulo, 20 taon na ang nakalipas, mayroon siyang huling bilin sa akin. Isang lihim na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang pangako na binitawan ko sa kanya na aalagaan ko ang sarili ko anuman ang mangyari. Akala nila, ang matandang ito na binabantayan nila ang bawat sentimo ay walang-wala. Akala nila, umaasa lang ako sa maliit kong pensyon. Akala nila, kailangan ko sila para mabuhay. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman inalam, ay mayroon akong lihim na yaman. Iniwan sa akin ni Paulo ang lahat ng kanyang naipon, protektado ng isang huling habilin na hindi nila kailanman nakita. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito ginalaw. Itinago ko ito para sa isang emergency. Pero sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa dilim, naintindihan ko na ito na pala ang emergency. Ang emergency ay hindi sakit sa katawan. Ang emergency ay ang pagkamatay ng aking kaluluwa. Akala nila ako ang taya sa kanilang laro, isang pawn na madaling isakripisyo para sa kanilang kaginhawaan.
Pero hindi nila alam. Ang maliit na lola na tinaboy nila palabas ng kanilang mga plano, siya na ngayon ang magiging mangangaso. Kinabukasan, pagkakita ko sa mga plane ticket nila sa aking mailbox, nanginginig pa ang mga kamay ko. Pero hindi ito dahil sa takot. Hindi rin dahil sa galit. Ito ay dahil sa desisyon. Isang desisyon na 20 taon kong kinimkim sa aking dibdib. Kinuha ko ang telepono at sa isang tawag lang sa travel agency, binura ko ang kanilang pinapangarap na bakasyon. Isang click lang. Ganun kadali. Ganun kabilis kung paano nila ako binura sa kanilang mga buhay. Pero linawin ko, hindi ito paghihiganti. Ang paghihiganti ay para sa mga taong galit. At sa puntong iyon, hindi na ako galit. Pagod na ako. Pagod na akong maging hindi nakikita. Pagod na akong maghintay na alalahanin. Ang ginawa ko ay hindi para sa kanila. Ginawa ko ito para sa akin. Ito ay para sa aking dangal. Ang dangal na unti-unti nilang tinanggal sa akin sa bawat pagwawalang bahala, sa bawat paglimot, sa bawat salitang nagpaparamdam sa akin na ako ay pabigat. Gusto nila akong mawala, maging tahimik. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo. Isang leksyon tungkol sa paggalang. At hindi na ako mananatiling tahimik. Ang Elena na kilala nila, ang tahimik na lola, ay namatay na nung gabing iwanan nila ako. Ang isisi lang ay ibang tao na. Ang kwentong ito ay simula pa lang ng aking paglalakbay. Ang unang hakbang palabas sa anino. Kung naranasan mo na ring maramdamang estranghero ka sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo nang binaliwala ka ng mga taong minahal at pinagsilbihan mo ng buong buhay, i-like at i-share mo ang video na ito. Iparating natin sa kanila na hindi tayo nag-iisa at mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako, ano ang iyong kwento? Naghihintay akong makinig. At sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Mula sa Luzon, Visayas, o Mindanao, o kahit saang parte ng mundo. Gusto kong marinig ang inyong mga boses dahil ang susunod na kabanata ay ang aking pag-alis at gusto kong samahan ninyo ako. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay pabalik sa aking sarili. Kinabukasan matapos kong kanselahin ang kanilang mga tiket, gumising ako sa isang uri ng katahimikan na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa. Ito ay ang katahimikan ng desisyon, ng kapayapaan. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa aming veranda. Pinapanood ang dahan-dahang paggising ng aming kalye. Ang bawat ingay, ang tahol ng aso sa di kalayuan, ang tunog ng tricycle, ang pagwawalis ni Aling Carol sa kanyang bakuran. Lahat ay tila mas malinaw, mas buhay. Dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam kong mayroon akong patutunguhan. Sinimulan kong mag-empake. Isang maliit na maleta lang. Hindi ko kailangan ng marami. Pinili ko ang mga damit na komportable, mga sapatos na pangmatagalang lakaran, at ang paborito kong scarf na may kulay ng karagatan. Sa pinakailalim ng aking aparador, nakita ko ang isang bestidang kulay asul marino. Matagal ko na itong hindi na isusuot, mula pa noong libing ng aking asawang si Paulo. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa tuwing isinusuot ko ito, nararamdaman ko ang aking dating lakas, ang aking talas. At sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko na kung paano magsuot ng kahit anong nagpaparamdam sa akin ng ganoon. Inilabas ko ito at maingat na inilagay sa ibabaw ng aking mga damit. Bago ako umalis, tinawagan ko si Aling Carol. Carol, pwede bang makahingi ng pabor? Tanong ko. Naku Elena, oo naman, ano iyon? Sagot niya, ang kanyang boses ay laging puno ng sigla. Maaari mo bang diligan ang aking mga halaman? Aalis ako ng ilang araw, sabi ko. Sinisikap na panatilihing simple ang aking boses. Narinig ko ang kanyang pagtataka. Aba, saan ang lakad mo? Tanong niya. Ngumiti ako sa aking sarili. Isang maliit na paglalakbay lang, sagot ko. Isang maliit na paglalakbay. Iyon ang sinabi ko. Pero sa puso ko, alam kong ito na ang pinakamalaking paglalakbay ng aking buhay. Ang airport, parang ibang mundo. Halos 30 taon na mula noong huli akong sumakay ng eroplano. Ang ingay ng mga anunsyo,
Ang liwanag na nagmumula sa malalaking salamin, ang dami ng taong nagmamadali, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, nakakapanibago. Nakaramdam ako ng kaunting kaba. Pero habang hawak ko ang handle ng aking maleta, naalala ko ang sinabi ni Paulo sa akin noon. Ang pagpapanggap na kabilang ka sa isang lugar ay kalahati na ng laban. Kaya't huminga ako ng malalim, itinuwid ang aking likod at naglakad na parang sanay na sanay ako. Walang nakapansin sa isang matandang babae na naglalakbay mag-isa. Para sa kanila, isa lang akong anino. At sa pagkakataong iyon mismo ang gusto ko. Sa eroplano, nakuha ko ang upuang malapit sa pasilyo tulad ng hiniling ko. Umupo ako ng tahimik habang ang ibang pasahero ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang upuan sa tabi ko ay nanatiling bakante hanggang sa huling sandali. Isang binatang lalaki, siguro mga nasa 30 anyos, ang umupo ng may malalim na buntong hininga. May suot siyang wedding ring at mayroong mahinahong mga mata. Mahabang biyahe po, tanong niya habang kami ay papalipad na. Sapat na, ang sagot ko. Ngumiti siya at pagkatapos ay iniwan na ako sa aking mga iniisip na lubos kong ipinagpasalamat. Natulog ako sa halos buong biyahe. Hindi ito malalim na tulog, pero ito ang uri ng pagtulog na kailangan ng katawan. Ang uri ng tulog na pumipigil sa kalungkutan na maging galit. Nang magising ako, tanaw ko na mula sa bintana ang walang katapusang asul ng dagat Mediteraneo. Doon, sa sandaling iyon, doon ko naramdaman. Nagawa ko nga. Hindi ako narito para mamasyal. Hindi ako narito para kumuha ng litrato na ipagmamayabang sa iba. Narito ako dahil sinabi nilang hindi ako pwedeng pumunta. At iyon ang pinakamatamis na kalayaan sa lahat. Sa Athens, mas mabagal ang aking mga kilos. Iba ang init ng hangin kahit sa loob ng airport. Sumakay ako ng taxi papunta sa isang maliit na paupahan sa isang tahimik na kalye. Hindi magara pero malinis. Ang babae sa reception ay marunong mag-Ingles at tinawag akong madam, na para bang ang salitang iyon ay mayroon pa ring bigat. Pagdating ko sa aking kwarto, inilapag ko ang aking maleta sa gilid at naupo sa dulo ng kama. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang ang sahig na gawa sa baldosa sa loob ng mahabang panahon. Ang pighati, hindi ito palaging luha. Minsan, ito ay ang pag-upo lang ng tahimik. Iniisip ang lahat ng mga kaarawan at kapaskuhan kung saan ngumiti ka kahit pakiramdam mo ay hindi ka kabilang. Kinagabihan, naglakad-lakad ako. Hindi malayo, ilang kanto lang mula sa tinutuluyan ko. Nakahanap ako ng isang maliit na panaderya. Umorder ako ng tinapay at olibo. Ang waiter ay mabait. Hindi niya ako minadali. Dahan-dahan akong kumain nang hindi man lang tinitingnan ang aking telepono. Wala namang naghihintay ng balita mula sa akin. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Iba ang sikat ng araw dito, mas malambot. Binuksan ko ang mga bintana at hinayang itong pumasok sa aking silid. At pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa. Naglagay ako ng lipstick, isang mapusyaw na kulay, ang kulay na madalas kong gamitin nung hindi pa nagiging kulay. Murang kayumanggi at puno ng paghingi ng paumanhin ang lahat sa buhay ko. Nagtanong ako sa resepsyon kung saan may magandang puntahan, isang lugar na tahimik, hindi para sa mga turista. Isinulat ng dalaga ang isang pangalan sa isang maliit na papel. Subukan ninyo po ang Anafiotica, sabi niya. Luma po iyon at napakatahimik. Kaya doon ako nagpunta. Mga puting bahay, makikitid at palikulikong mga eskinita, mga pusang natutulog sa mga pintuan, mga bulaklak sa mga basag na paso. Ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal at may matigas na kagandahan. Naglakad ako hanggang sa sumakit ang aking mga paa. Pagkatapos, naupo ako sa isang bangkong bato at hinayaan ko lang ang aking sarili na umiral habang dumadaan ang mga batang mag-asawa, masaya at maingay sa ilalim ng araw. Walang sino mang tumitig sa akin, walang nagsabi sa aking masyado na akong matanda. Walang nagsabi sa aking bantayan ko na lang ang bahay. Naalala ko ang aking apo si Angela. 16 na taong gulang, laging nagpapadala sa akin ng mga litrato na may filter at nakalabas ang dila,
Ano kaya ang sasabihin niya kung nakikita niya ako rito? Siguro tatawa siya o iikot ang kanyang mga mata. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang postcard na binili ko kanina. Hindi ko plinanong sumulat, pero kusa na lang gumalaw ang aking mga daliri. Mahal kong Angela, isinulat ko. Hulaan mo kung nasaan si Lola, sa Greece. Ang dagat ay mas asul kaysa sa kaya mong isipin. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Nagmamahal, Lola. Hindi ako sumulat sa aking anak o sa asawa niya. Hindi nila kailangang malaman. Para ito sa amin ni Angela. Ang liham ay para lamang sa amin. Ang post office ay malapit sa isang cafe. Inihulog ko ang postcard pagkatapos ay umorder ako ng kape. Ininom ko ito ng dahan-dahan, tulad ng ginagawa ng aking ina tuwing umaga kapag ang lahat ay tahimik pa. Kinagabihan, pabalik sa aking kwarto, napansin kong humuhuni ako ng isang lumang kanta. Isang kantang madalas awitin ni Paulo habang nag-aahit. Maraming taon ko na itong hindi naisip. Hindi na ako bata, hindi rin ako matapang. Pero sa wakas, nasa isang lugar ako kung saan gusto kong mapunta. At iyon ay may malaking kahulugan. Hindi ko binalak na makakilala ng sinuman. Hindi iyon ang punto ng aking paglalakbay. Pero ang buhay, may sarili itong takbo. At bihirang-bihira itong magtanong sa iyo bago magsimula ng isang bagay na bago. Nangyari ito sa almusal, 2 araw pagkatapos kong dumating sa Athens. Nakaupo ako sa isang maliit na mesa, malapit sa bintana, humihigop ng kape, at maingat na naglalagay ng mantikilya sa aking tinapay. Sa kabilang mesa, nakaupo ang isang babaeng halos kaedad ko. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga mata ay matalas sa likod ng kanyang salamin. Masyado kang maraming maglagay ng mantikilya, sabi niya, hindi sa paraang masungit. Napatingin ako bahagyang natatawa. Mas mabuti na iyan kaysa sa masyadong kaunti. Tumango siya. Sa bagay. At iyon ang naging simula. Ang pangalan niya ay Rosalinda, isang retiradong punong guro mula sa France na naglalakbay din ng mag-isa tulad ko. Biyuda na rin idinagdag niya na parang isa na lang itong selyo sa kanyang pasaporte. Mayroon siyang uri ng kumpiyansa na parang isang mamahaling pabango. Hindi nakakasulasok, tahimik lang na nariyan. Nagsimula kaming maglakad-lakad ng magkasama tuwing umaga sa mga mas tahimik na kalye. Gusto ko ang paraan niya ng pagpansin sa mga bagay-bagay. Hindi ang mga lugar na nasa postcard, kundi ang mga detalye. Isang sirang bintana na pininturahan ng kulay lila, isang asong natutulog sa tabi ng isang estatwa. Hindi niya sinusubukang kumuha ng litrato para sa social media, tinitingnan lang niya. Totoong pagtingin. Isang tanghali, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng isang terrace na napapalibutan ng mga baging, umiinom ng malamig na puting alak, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga estudyante, lalo na ang mga pasaway na lihim niyang kinagigiliwan. Ikinuwento ko naman sa kanya ang tungkol sa aking hardin sa bahay, kung paano ayaw mamunga ng aking mga kamatis, gaano ko man ito kausapin ng malumanay. At ang pamilya mo, tanong niya. Natigilan ako. Ayos lang sila, sabi ko. Iniisip lang nila na masyado na akong matanda para maglakbay. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Sinabi nila iyan sa'yo? Tumango ako. Hindi siya nag-react ng sobra. Humigop lang siya ng kanyang alak. Narito ka, sabi niya. Kung gayon, sila ang mali. Ang mga simpleng salitang iyon, parang may kung anong kumalas sa loob ko. Isang tali na hindi ko na malayang mahigpit na palang nakapulupot sa aking puso. Sila ang mali. Walang sino man ang nagsabi niyan sa akin noon, kahit ang sarili ko. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, iniisip ang lahat ng mga tao na nanatili ako sa aking lugar. Ang mga handaan sa kaarawan na ako ang nagluto pero hindi man lang nakaupo para mag-enjoy. Ang mga bakasyon na ako ang nagpondo pero hindi man lang inanyayahan. Gaano kadalas kong sinabi sa aking sarili, abala lang sila. O kaya naman, kailangan ka dito. Pero ang totoo, hindi ako kailangan. Hindi sa paraang gusto ko. Hindi bilang isang ina o isang kaibigan. Kailangan lang nila ang aking serbisyo. Kinabukasan,
kumatok si Rosalinda sa aking pinto. May dala siyang nakatuping mapa at may kislap sa kanyang mga mata. "Florence," sabi niya. "Hindi iyan kalayuan. Matagal ko nang gustong makita ang Uffizi." "Ikaw?" Nag-aalangan kong tanong. Iniisip ang paglalakbay ng mag-isa. Tiningnan niya ako. "Bakit hindi tayo?" Tumigil ang mundo ko sandali. Tayo. Isang salitang matagal ko nang hindi narinig na tumutukoy sa akin at sa isang bagong plano. Ngumiti ako. "Sige," sabi ko. "Bakit hindi nga ba?" Bumili kami ng mga tiket ng tren ng hapong iyon. Dalawang babaeng lampas 70 anyos, bumibili ng one-way tickets na parang mga estudyanteng nagbabakasyon. Nagtawanan kami tungkol dito habang naghahapunan. Pero may isang bahagi sa akin na nakakaramdam pa rin ng paninikip, tulad ng isang lumang kalamnan na hindi sanay gumalaw. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking manugang, si Laura. Ilang linggo na akong walang balita sa kanya. "Lola, nasilip niyo po ba ang hardin? Medyo sira po kasi ang sprinkler." "Lola, nasilip niyo po ba ang hardin? Medyo sira po kasi ang sprinkler." Iyon lang. Walang "kumusta na po kayo?" Walang "nasaan po kayo?" Isang utos. Isang paalala ng aking tungkulin. Hindi ako sumagot. Sa halip, nag-empake ako. Maingat kong tinupi ang aking bestidang asul marino, binalot ang mga perlas, at inilagay ang aking mga sapatos sa isang plastic bag. Mga lumang gawi mula sa maraming taon ng praktikal na paglalakbay. Dahan-dahan akong kumilos, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pagsasarap sa bawat sandali. Sa sulok ng aking kwarto, may isang maliit na florera na may sariwang mga daisy. Isang regalo mula kay Rosalinda. Dahil mukha kang isang taong marunong magpahalaga sa mga bulaklak nang hindi kailangan ng dahilan. Tama siya. Nang gabing iyon, inilagay ko ang aking telepono sa loob ng isang drawer at pinatay ito. Walang mga tunog ng mensahe, walang mga alerto. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ko naramdaman na ako ay isang taong naghihintay na isama. Naramdaman ko na ako ay isang taong sumusulong paisa-isa. Ang tren papuntang Florence ay umalis pagkalipas ng 9:00 ng umaga. Magkatabi kami sa isang tahimik na bagon, ang aming mga bag ay nasa itaas at isang supot ng croissant ang nasa pagitan namin. Si Rosalinda ay nagbabasa ng isang nobelang misteryo sa wikang Pranses. Ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanayunan ay dumaan sa aming paningin, malambot at kulay ginto, tinahian ng mga ubasan at mga bayang tila natutulog. Nagmistula itong isang pinta na minsan nang binili ng aking asawa sa isang tiangge. Murang frame, pero maganda ang nasa loob. Sabi niya, ipinapaalala raw nito sa kanya ang mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Hindi ko akalain na makikita ko ito sa aking sarili. Hindi kami gaanong nag-usap. Iyon ang kagandahan ng kasama si Rosalinda. Hindi niya kailangang punan ang katahimikan. Hindi siya mapilit sa mga tanong. Nang umugoy ang tren sa isang kurbada, tumingala siya mula sa kanyang libro at inalok sa akin ang huling croissant nang walang salita. Kinuha ko ito at ngumiti. Sapat na yon. Sinalubong kami ng Florence ng mainit na hangin at makikitid na mga kalye. Ang aming hotel ay luma at puno ng karisma, ang uri ng lugar kung saan umuugong ang elevator at ang mga susi ay mabibigat na tanso. Ang aming kwarto ay may maliit na balkonahe na tanaw ang mga pulang bubong at mga sampayan. "Gusto kong makita si Botticelli," sabi ni Rosalinda, habang inilalapag ang kanyang bag. "At siguro, bumili ng isang bagay na katawa-tawa at mahal na hinding-hindi ko isusuot." Ginawa namin ang pareho. Ang Uffizi Gallery ay siksikan pero sulit. Habang nakatayo sa harap ng The Birth of Venus, may naramdaman akong kumalas sa loob ko. Hindi ito pagkamangha, kundi pagkilala. Ang pakiramdam na ang kagandahan ay hindi palaging maingay. Minsan ito ay tahimik, hindi maiiwasan, at hindi mo namamalayan na naaantig ka na pala hanggang sa maramdaman mong naninikip ang iyong lalamunan. Naglakad kami ng maraming oras pagkatapos noon, huminto sa isang cafe kung saan ang waiter
ay nakipagbiruan kay Rosalinda at sinakyan naman niya ito. Mayroon siyang ganong paraan, pinaparamdam sa kanyang sarili na bata siya nang hindi nagpapanggap. Hinangaan ko iyon sa kanya. Nang gabing iyon, kumain kami sa isang maliit na lugar sa kabilang bahagi ng ilog malayo sa mga turista. Pasta na may mantikilya at saji, pulang alak sa maiikling baso. Ang tawa ay dumating ng mas madali kaysa karaniwan. Iba ka na ngayon, malambing na sabi ni Rosalinda. Paano mo nasabi? Mas tuwid kang umupo, hindi ka na mukhang nakayuko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tumango na lang ako. Mamaya, pabalik sa aming kwarto, sinilip ko ang aking telepono dahil sa ugali. 24 na missed calls. 14 mula sa aking manugang, ang iba ay mula sa aking anak. Hindi ko pinakinggan ang mga voicemail. Nag-scroll lang ako sa mga mensahe. Nasaan ka na? Okay ka lang ba? May nangyari ba? Pagkatapos, isang voice memo. Ang boses ng aking anak, pagod at putol-putol. Ma, please tawagan mo kami. Nag-aalala na ang mga bata. Akala namin nasa bahay ka lang. Tinitigan ko ang screen, sinusubukang makaramdam ng kahit ano. Galit, lungkot, pagkakasala. Pero ang naramdaman ko ay distansya. Hindi kalupitan, kundi espasyo. Espasyo na sapat para makahinga. Kinabukasan, si Rosalinda ay natulog ng mahimbing. Naglakad-lakad ako sa isang tahimik na bahagi ng bayan, sinusundan ng aking pang-amoy sa halip na mapa. Nakahanap ako ng isang tindahan na may mga linen na palda at mga pilak na hikaw. Wala akong binili, pero sinubukan ko ang pareho. Nang hapon, sumakay kami ng bus papunta sa Fiesole, sa itaas ng burol, malayo sa ingay. Naupo kami sa ilalim ng mga puno at pinanood ang syudad mula sa itaas. Ito, sabi ko, hindi eksaktong tumutukoy sa tanawin. Ito ang nawawala. Tumango si Rosalinda na parang alam niya ang ibig kong sabihin. Pagbalik namin, may isa pang mensahe. Mula na naman sa anak ko. Ma, sinadya mo bang kanselahin ang bakasyon namin? Nakapunta na kami sa airport at, hayaan mo na, basta tumawag ka. Nag-aalala kami. Pinatay ko ang telepono. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami pabalik sa hotel, sinabi ni Rosalinda, saan naman tayo sunod? Nag-isip ako sandali. Lisbon, sabi ko. Palagi kong gustong marinig ang fado ng live. Ngumiti siya. Tara, kung gayon. Sinalubong kami ng Lisbon na parang isang matagal ng kaibigan. Mainit, medyo magulo, at puno ng musikang hindi mo kailangang maintindihan para maramdaman. Tumuloy kami sa isang guest house na may mga asul na bintana at pader na gawa sa tiles. Ang aming kwarto ay may maliit na balkonahe na tanaw ang isang plaza kung saan naglalaro ng bola ang mga bata. Nang araw na iyon, hindi maganda ang pakiramdam ni Rosalinda. Isang bahagyang lagnat at pananakit ng kasukasuan. Wala ito. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Mas malala pa rito ang naranasan ko. Lumabas ka, tingnan mo ang syudad. Pero hindi ako lumabas. Sa halip, dinalhan ko siya ng tsaa. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama, binabasahan siya mula sa isang librong binili namin sa Florence. Isang tahimik na hapon. Nakatulog siya sa kalagitnaan ng isang talata. Ang kanyang mukha ay mas payapa kaysa sa mga nakaraang araw. Ipinaalala nito sa akin ang aking asawa sa ospital. Ang tahimik na paghinga, ang maliliit na kilos ng pag-aalaga na hindi isinusulat sa mga tula pero mas mahalaga sa lahat. May natanto ako noon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aalaga sa iba. Pero ito, ang pag-upo sa tabi ni Rosalinda, ang pagbuhos ng tsaa, ang pagsuri sa kanyang temperatura, hindi ito naramdaman na parang isang obligasyon. Naramdaman ko ito bilang isang pagpili. Isang pagpili na ginawa ko para sa isang kaibigan. Nang gabing iyon, nagluto ako para sa amin. Itlog, tinapay, at kamatis na binili ko sa isang tindero sa kanto ng ngumiti na parabang matagal na kaming magkakilala. Kumain kami sa balkonahe, balot sa mga shawl. Magaling na si Rosalinda, bumalik na ang kanyang kulay. Salamat, sabi niya pagkatapos naming kumain. Para sa itlog, tanong ko, para sa hindi pag-alis. Hindi ko alam ang sasabihin, kaya tumango na lang ako at humigop muli ng tsaa. Kinaumagahan, nagising ako sa tunog ng fado. Ang malungkot,
na musikang iyon na tila nanggagaling sa isang lugar na mas matanda pa sa kalungkutan. Isang lalaki ang tumutugtog sa plaza sa ibaba. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa ilang bahagi pero hindi mahalaga. Nakarating pa rin sa akin ang kanta. Pagbalik namin sa guest house, binuksan ko ang aking telepono. 5 bagong mensahe. Mula na naman sa aking manugang. Hindi na ito nakakatuwa, Elena. At pagkatapos, hindi namin alam kung anong sasabihin sa mga bata. At mula sa aking anak. Naipakita mo na ang punto mo. Punto ko? Hindi ko nga alam kung anong punto ang sinasabi nila. Wala akong sinabing kahit isang salita mula nang iwanan nila ako. Pinanood ako ni Rosalinda habang binabasa ko ang mga mensahe. Hindi siya nagtanong. Nagbuhos lang ng tsa at iniabot sa akin ang tasa. Nang gabing iyon, nakahanap kami ng isang fado bar na nakatago sa pagitan ng 2 iskinita. Walang menu, walang turista, mga lokal lang. Isang babae na may boses na parang kalawang na seda ang kumanta. Kumanta siya tungkol sa pangungulila, sa pag-iwan, sa pagbangon. Nakaupo ako roon, nakapikit. Ang aking puso ay kakaibang payapa. Hindi siya kumakanta para sa akin, pero naintindihan ko ang bawat salita. Ang liham ay dumating na nakatupi sa 3, isinilid sa ilalim ng pinto ng aming silid. Walang selyo, walang sobre, ang pangalan ko lang ang nakasulat sa isang pamilyar at nagmamadaling sulat kamay. Alam ko na kung kanino galing bago ko pa ito pulutin, ang aking anak. Naupo ako sa dulo ng kama. Ang liham ay nasa aking kandungan habang si Rosalinda ay abala sa kanyang scarf sa salamin. Nakita rin niya ito. Ang paraan ng pagkakita mo sa isang pasang nabubuo sa balat ng iba. Kitang-kita pero hindi sa iyo para hawakan. Maingat kung binuklat ang sulat. Hindi ito mahaba. 3 maikling talata na isinulat ng may parehong lamig na ginagamit niya kapag nagsusulat sa mga formularyo. Ma, hindi namin maintindihan kung ano ang ginagawa mo. Nalilito ang mga bata. Umiyak si Angela. Akala namin nagtatampo ka lang, pero ito, iba na ito. Kung sinusubukan mo kaming parusahan, nagawa mo na ang punto mo. Umuwi ka na. Mag-usap tayo. Please, David. Iyon lang. Walang pasensya na po. Walang pag-amin na sila ang nag-iwan sa akin. Tanging pag-aalala lang sa kung ano ang magiging itsura nito ngayong wala na ako, na para bang ang pagkawala ko ay mas nakakahiya para sa kanila kaysa sa sakit na idinulot ng kanilang pagtatakwil sa akin. Muli kong tinupi ang sulat, inilagay sa drawer sa tabi ng aking kama at tumayo. Tumingin sa akin si Rosalinda. So mag-aalmusal ba tayo o magluluksa lang sa mahinang pagsulat ng mga anak na nakakadismaya? Natawa ako. Nagulat ako sa sarili kong tawa. Kumain kami sa courtyard. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga baging sa itaas at ang amoy ng matamis na tinapay at matapang na kape ay nagpalambot sa umaga. Ang totoo, hindi ako umalis para parusahan ng sinuman. Umalis ako dahil pagod na akong humingi ng upuan sa isang mesa na palaging lumiliit taon-taon. Ang mga kaarawan ay naging mga text message na lang. Ang mga holiday ay naging masyadong abala ngayong taon, baka sa susunod na lang. At ngayon, kahit ang mga bakasyon, dumating na may tahimik na pag-unawa na hindi na ako kasama. Hindi ako tumigil sa pagiging ina o lola. Sila ang tumigil sa pagtingin sa akin. Mamayang hapon, naupo akong mag-isa sa isang pader na bato sa tabi ng ilog. Ang mga bangka ay dahan-dahang dumadaan. Iniisip ko si Angela, 16 na taong gulang, na may maniningning na mga mata at sobrang eyeliner. Ang huling pag-uusap namin, tinanong niya ako kung paano magprito ng itlog. Tinawag niya akong ang bumubulong sa itlog. Malamang hindi niya alam ang tungkol sa mga tiket. Malamang iniisip niya na nakalimutan lang nila akong imbitahan o na tumanggi ako. Kinuha ko ang aking telepono at nag-type ng mensahe. Mahal kong apo, okay lang si Lola. Naglalakbay ako. Hindi galit, hindi nagtatago. Kailangan ko lang ng kaunting langit. Huwag kang mag-alala. Mahal kita. Pinindot ko ang send bago pa ako magdalawang isip. Natagpuan ako ni Rosalinda doon. Pagkalipas ng kalahating oras, may dalang 2 maliit na supot. Pastéis de nata, sabi niya. Hindi ka pwedeng umalis ng Lisbon nang hindi ito sinusubukan. Kumain kami ng tahimik, pinapanood ang paghaba ng mga anino. Nang gabing iyon,
Nilapitan kami ng manager ng guest house na may nagtatakang itsura. "Ginang Elena," sabi niya, "tumawag po ang inyong manugang." Nag-aalala po siya. Pinapasabi niya po na miss na daw po kayo ng mga bata. Tumango ako. "Salamat." Nag-atubili siya. "Gusto niyo po ba siyang tawagan?" "Hindi." Tila hindi siya sigurado pagkatapos ay umalis na. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing iyon. Ang uri ng tulog na nakukuha mo kapag huminto ka na sa pag-asa na kailanganin ka at nagsimula ng piliing maging buo. Kinaumagahan, ipinakita sa akin ni Rosalinda ang 2 schedule ng tren, isa papuntang Madrid, isa papuntang Seville. "Pumili ka," sabi niya. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay walang ulap. Ang kalye sa ibaba ay amoy inihaw na kastanyas. "Seville," sabi ko. "Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi nilang masyado na akong matanda para gawin." Ang Seville, parang apoy sa mga buto. Hindi lang dahil sa init na parang isang mainit na kamay na nakadantay sa iyo, kundi dahil sa buhay na pumipintik sa bawat eskinita, sa bawat bintana, sa bawat boses na umaalingaw-ngaw sa gabi. Dumating kami ng dapit hapon. Ang aming hotel ay nasa pagitan ng isang panaderya at isang maliit na sapatusan na amoy katad at alikabok. Simpleng-simple ang aming silid, pero ang balkonahe ay tanaw ang isang courtyard na may mga puno ng dalandan. Tiningnan ito ni Rosalinda at idineklara. Ang lugar na ito ay humihingi ng mga hikaw. Pumasok siya sa banyo at lumabas pagkaraan ng ilang minuto na may suot na mga pilak na argolyas na sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang ulo. Wala akong katulad noon, pero itinali ko ang aking buhok at naglagay ng lipstick. Ang parehong lipstick na natagpuan ko sa aking bag sa Athens. Halos ubos na ito ngayon, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naisip kong bumili ng bago. Nang gabing iyon, lumabas kami ng walang plano. Sinundan namin ang tunog ng mga palakpak at napadpad sa isang restaurant sa isang courtyard kung saan isang maliit na grupo ang nagtatanghal ng flamenco. Hindi para sa pera, hindi para sa mga kamera, kundi para sa isa't isa. Isang babae ang sumasayaw. Ang kanyang mukha ay hindi nakangiti o nakapose. Puno lang ito ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Presensya, na para bang siya ay ganap na umiiral sa sandaling iyon para sa kanyang sarili nang walang paghingi ng paumanhin. Hindi ko maiwasang mapanood siya. Lumapit si Rosalinda at bumulong. Mas matanda siya sa atin. Tiningnan ko siyang mabuti. Nasa kalagitnaan na siya ng 70. Ang kanyang mga paa ay tumatama sa sahig nang may lakas ng isang pangako. Pumalakpak ang mga tao. Ako hindi. Pinanood ko lang siya. Ang aking puso ay biglang napuno. Kinabukasan, binisita namin ang Alcazar. Ang mga pader nito ay nagkukwento sa pamamagitan ng mga tiles at arko. Naisip ko ang lahat ng mga kwentong ikinulong ko sa loob ko. Mga taon ng tahimik na pagtitiis, ng pagpipigil sa dismaya para magbigay daan sa tungkulin. Naglakad ako sa mga hardin na iyon na para bang kabilang ako roon. Walang pumigil sa akin. Walang tumawag sa aking lola o nag-alok na alalayan ako na para bang ako'y marupok. At sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na ako'y marupok. Nang hapong iyon, habang kami ay nakaupo sa isang cafe, nakakita ako ng isang pamilya. 4 sila. Ang ama ay mukhang pagod. Ang ina ay naglalakad sa unahan, hawak ang telepono. Sa isang iglap, nakita ko ang anino ng aking manugang sa babaeng iyon at nanikip ang aking dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagay na hindi ko mapangalanan. Lumipas din ito. Pagbalik sa hotel, nakita ko ang isang mensahe mula kay Angela. "Lola, nasaan na po kayo ngayon? Ang ganda po ng litrato niyo sa Lisbon. Ipinakita ko po sa art teacher ko. Sabi niya, may magaling daw po kayong mata sa sining. Pwede po ba akong tumawag sa inyo mamaya?" Napangiti ako tapos napakunot noo. Hindi ako nagpadala ng litrato. Si Rosalinda, binuksan ko ang gallery ng telepono ko at naroon nga ako sa balkonahe sa Lisbon, nakapatong ang isang braso sa rehas, nakatingin sa kalye. Hindi ko matandaan na kinuha niya yon. Pero naroon ako, hindi nagpo-post, hindi humihingi ng paumanhin, umiiral lang. Nag-reply ako,
Nasa Seville na si Lola ngayon. Mainit at matigas ang ulo ng lugar na ito at puno ng magandang ingay. Tatawagan kita bukas. Magugustuhan mo rito. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama at naisip ang lahat ng lugar na hindi ko napuntahan dahil may kailangang maiwan para ayusin ang lahat. Ang mga pagkakataong sinabi kong sige na, mauna na kayo. Ayos lang ako, kahit hindi naman. Ang mga bakasyon na binayaran ko pero hindi ako inanyayahan. Ang mga kasal na tinulungan kong planuhin pero sa dulo ng mesa ako naupo. Pero ngayon, narito ako sa Seville, sa isang malambot na pantulog na binili ko sa isang tindera sa kalye na tinawag akong La Señora Valiente, ang matapang na ginang. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang musika mula sa isang malayong radyo na pumasok sa bintana. Bukas sasayaw ako. Hindi para sa kahit sino, para lang maalala na kaya ko pa. Ang bar na yon, hindi ito para sa amin. Ang enerhiya nito ay masyadong bata, masyadong mabilis. Isang dating bodega malapit sa daungan, puno ng madilim na ilaw, malakas na tugtog, at isang pinaghalong amoy ng pabango, pawis, at kung ano pa. Pero pumasok pa rin kami. Suot muli ni Rosalinda ang kanyang mga pilak na hikaw, nakalugay ang buhok. Ako naman, suot ang dilaw na scarf. Hindi na ito nakapulupot sa aking leeg. Itinali ko ito sa aking buhok na parang isang laso na aking napanalunan. Simple lang ang aking bestida, luma pero malinis. Hindi kami mukhang kabilang. Pero kailan ba nakabuti sa akin ang pagiging kabilang? Humanap kami ng mesa sa likuran. Ang sahig ay puno ng tao. Mga batang magkasintahan, mga turistang nasa katanghalian ng edad, at ilang lokal na sumasayaw na parabang may utang sa kanila ang ritmo. Isang lalaking nasa 60 anyos na may baluktot na bigote at gastadong sapatos ang nagpaikot sa isang babaeng kaedad ko at pareho silang nakangiti na parang mga hangal. May nagbago sa loob ko. Alis muna ako, sabi ko kay Rosalinda. Tumingala siya. Saan? Doon. Itinuro ko ang dance floor, kumurap siya. Mag-isa? Oo. Tumayo ako, inayos ang scarf sa aking buhok at naglakad papunta sa sahig ng sayawan. Hindi ako naghihintay ng kapareha, hindi ako naghihintay ng permiso. Nagsimula lang akong gumalaw. Sa una, pakiramdam ko ay kakaiba, na parang nanghiram ako ng katawan ng iba. Ang aking mga braso at binti ay naninigas, hindi sigurado. Pero hinila ako ng ritmo at ang mga taon ay tila nahulog na parang alikabok mula sa isang lumang Amerikana. Sumayaw ako, hindi magaling, hindi sanay, pero buong buo. Isang binatang lalaki ang dumaan at ngumiti, hindi nang iinsulto kundi tunay. Inalok niya ang kanyang kamay. Kinuha ko ito sandali, umikot ng isang beses, tumawa, pagkatapos ay binitiwan. Hindi ko siya kailangan para dalhin ang ritmo. Mayroon akong sarili. Sumunod sa akin si Rosalinda pagkaraan ng ilang sandali. Sumayaw kami na parang mga dalagita sa isang reunion. Awkward, hinihingal, masaya. Nagsimula ito sa isang tawag na hindi ko sinagot. Pagkatapos, isa pa at isa pa. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, umilaw na naman ang screen. Si David. 26 na tawag sa loob ng 2 araw, sunod-sunod na voicemail. Wala akong pinakinggan ni isa. Hindi na ako galit. Tapos na akong humingi na pakinggan. Si Rosalinda ay bihis na nang lumabas ako sa banyo. May palengke sa tabi ng ilog, sabi niya, at gusto kong tumawad. Naglakad kami ng dahan-dahan. Ang palengke ay buhay, hindi pulido, hindi pinaganda, totoo. Mga lalaking sumisigaw ng presyo, mga babaeng nagtatawanan, mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga stall. May kumalas sa aking dibdib, isang sinulid na nahila mula sa isang buhol na hindi ko alam na daladala ko pala. Bumili ako ng scarf, dilaw, kasing ningning ng mga marigold. Hindi ko karaniwang kulay, pero nahuli nito ang liwanag na parabang ito ay kabilang sa aking buhay. Habang si Rosalinda ay nakikipagtawaran sa isang basket, naupo ako sa ilalim ng isang kupas na payong na may malamig na inumin at sinilip ang aking mga mensahe. Ewan ko kung bakit. Siguro ugali na o siguro pag-asa. May isang voice memo, hindi mula kay David, kundi mula kay Angela. Ang kanyang boses ay malambot, hindi sigurado.
Lola, hindi ko po alam kung maririnig niyo ito, pero gusto ko lang pong sabihin na miss na po kita. Sila mama at papa po, parang natataranta na. Iniisip po nila na may gusto kayong patunayan, pero sa tingin ko po hindi. Sa tingin ko po, napagod lang kayo na laging naiiwan. Ako rin po mapapagod. Anyway po, sana po safe kayo. Mukha po kayong masaya sa litratong yon. Hindi ko pa po kayo nakitang ganyan. Tawagan niyo lang po ako, okay? Kahit 1 minuto lang po. Pinakinggan ko ito ng 2 beses tapos ulit. Ang huling pangungusap na yon. Kahit 1 minuto lang po. May nabasag ito sa loob ko. Bumalik ako sa hotel mag-isa. Naupo ako sa dulo ng kama. Ang dilaw na scarf ay nasa aking kandungan. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono at tumawag. Sumagot si Angela sa pangalawang ring. Lola, nanginginig ang kanyang boses. Nandito ako, Apo. Oh my God. Sandali po, narinig ko ang kalabog ng telepono. Isang pinto na nagsara. Pagkatapos ay katahimikan. Nagsisimula na po akong mag-isip na tuluyan na kayong nagrebelde. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Hindi nagrebelde, sabi ko. Natagpuan ko lang ang isang bagay na nakalimutan kong nawala pala sa akin. Ano po iyon? Tanong niya. Ang sarili ko. Tumahimik siya sandali. Naiintindihan ko po, mahina niyang sabi. Tingin ko po mas naiintindihan ko kaysa kina mama at papa. Naniwala ako sa kanya. Nag-usap kami ng 15 minuto tungkol sa eskwela, sa kanyang mga drawing, sa isang lalaking gusto niya pero hindi siya gusto. Mga normal na bagay, mga mahahalagang bagay. Pagkatapos ay maingat siyang nagtanong. Babalik na po ba kayo agad? Hindi ko pa alam tapat kong sagot. Pwede po ba tayong magkita pagbalik ninyo? Siyempre naman, Apo. Pagkababa ng telepono, gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil may isang katotohanan na nag-ugnay sa aming dalawa. Bumalik si Rosalinda na may hitsura ng tagumpay at isang supot ng olibo. Tagumpay, deklara niya. Kinain namin ito sa balkonahe habang ang paglubog ng araw ay sinusunog ang kalangitan ng pula. Sa tingin ko, nagsisimula na silang maintindihan. Sabi ko pagkaraan ng ilang sandali. Sino? Tanong niya. Ang pamilya ko. Dahan-dahan siyang ngumuya pagkatapos ay tumango. Panahon na. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa pagkabalisa, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay, isang pagbabago, isang bagong bigat, hindi mabigat, kundi solido. Na para bang sa wakas ay natagpuan mo na ang sahig sa ilalim ng iyong mga paa pagkatapos ng matagal na paglutang. Kinaumagahan, suot ko ang dilaw na scarf. Walang dahilan, dahil lang sa pwede. Ang Lisbon ay malambot at masakit. Ang Florence maganda at mabagal. Pero ang Seville, binigyan ako ng Seville ng init at kulog. Nyugyog ang isang bahagi ko na hindi ko na malayang nakakulong pa pala sa paghingi ng paumanhin. At ngayon, sakay ng tren papuntang Granada, tiniklop ko ang aking mga kamay sa aking kandungan at pinanood ang tanawin na lumabos sa aking pagdaan. Ang Granada ay mas tahimik. Doon sa Alhambra, isang palasyong puno ng kasaysayan, ipinaalala sa akin na ang ganda ay hindi kailangang madaliin. At doon din nakatanggap ako ng mensahe mula kay Angela. Isang mensaheng nagbigay sa akin ng lakas ng loob na gawin ang susunod na hakbang. Lola, sa tingin ko po nagsisimula ng ma-realize ni Papa na may nagbago na talaga. Tinanong niya po ako kung may balita ako sa inyo. Sinabi ko pong oo, mukha po siyang takot. Sinabi ko po sa kanya, hindi galit si Lola, tapos na lang siya. Sana po okay lang yon. Higit pa sa okay iyon, perpekto iyon. Sinagot ko siya ng isang litratong kuha ni Rosalinda. Nakatayo ako sa tuktok ng burol, nakapameyuwang ang Alhambra sa aking likuran. Kalmado ang aking mukha, walang caption, sapat na yon. Habang kami ay nasa Cadiz, sa tabi ng dagat na humihinga, ng malawak at asul, dumating ang isa pang mensahe mula kay David. Please, iparinig mo lang sa amin ang boses mo. Tinitigan ko ang screen. Pagkatapos, binuksan ko ang voice memo app at pinindot ang record. Hindi ko ito inensayo. Nagsalita lang ako. David, hindi ako galit, pero nagbago na ako. Ginugol ko ang halos buong buhay ko na naghihintay na hilingin, kailanganin, makita. At minsan, pero kadalasan, ako ang background sa mga buhay ninyo. Sinasabi ko ito hindi para makonsensya kayo. Sinasabi ko ito dahil ito ang totoo. Mahal ko kayo.
palagi. Pero hindi na ako babalik sa papel na ibinigay ninyo sa akin. Kung gusto ninyo akong maging bahagi ng buhay ninyo, hindi na bilang isang reserba o isang yaya o isang pangalan sa emergency contact form. Dapat bilang isang tao, isang buong tao. Sana maintindihan ninyo. Magandang gabi. Pinindot ko ang send. May ibinulong ang dagat na hindi ko lubos na maintindihan. Pagbalik ko sa guest house, nagbabasa si Rosalinda. Tumingala siya. Ipinadala mo na. Tumango ako. Isinara niya ang kanyang libro. Anong pakiramdam mo? Na para bang sa wakas, nasabi ko na ang bagay na 20 taon kong nilulunok. Ngumiti siya. Aba, dapat lang. Nang gabing iyon na panaginipan ko ang isang walang katapusang pasilyo na may linya ng mga nakasaradong pinto. Naglakad ako ng dahan-dahan, nakayapak, ang aking mga daliri ay dumadampi sa bawat hawakan. At isa-isa, ang mga pinto ay nag-click at bumukas sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Kinaumagahan, walang sagot mula kay David. Ngunit may isa pang mensahe mula kay Angela. Isang litrato. May dinrowing siya. Ako sa tabing dagat, ang scarf ay nasa aking leeg. Ang buhok ay tinatangay ng hangin. Ang caption ay mukha siyang naalala na niya kung sino siya. Tinitigan ko ito ng matagal. Pagkatapos ay lumingon ako kay Rosalinda. Tara, sumayaw tayo ngayong gabi. Kumurap siya. Sumayaw? Seryoso? Kaya pa ba ng mga tuhod mo? Ngumisi ako. Matututo sila. Ang aming pagsasayaw ng gabing iyon sa Cadiz ang naging hudyat ng pagtatapos. At sa Barcelona, ang aming huling hantungan, ramdam na namin pareho ang papalapit na paghihiwalay. Hindi namin ito sinabi ng malakas pero alam namin. Alam mo kapag ang isang paglalakbay ay patapos na. Kapag ang puwersang nagtutulak sa iyo pasulong ay nagiging isang bagay na mas tahimik, mas panatag. Sa Barcelona, sa isang maliit na hotel malapit sa El Born, ang aking mga gabi ay ginugol ko sa pagsusulat sa aking kwaderno. Mga bagay na hindi ko kailanman nasabi ng malakas. Akala ko, kung sapat ang ibibigay ko, pananatilihin nila akong malapit. Ngunit ang pag-ibig na binili ng sakripisyo ay palaging kulang. Hindi ko ikinabahala ang pagtanda. Ang ikinabahala ko ay ang pagbabaliwala. Inabot ako ng 50 taon para maintindihan na ang katahimikan ay hindi palaging lakas. Minsan, ito ay takot lang na nagbibihis pasensya. Isinara ko ang kwaderno, umilaw ang aking telepono. Hindi si David, hindi si Angela, ang aking manugang, si Laura. Ang mensahe ay mas mahaba kaysa karaniwan. Elena, nag-usap-usap na po kami. Hindi na po alam ni David kung paano kayo kakausapin. Iniisip po niya na anumang sabihin niya ay magiging mali. Sinabi ko po sa kanya na minsan, mas mahalaga ang pakikinig. Hindi po namin intensyon na iwanan kayo. Alam ko pong hindi nito maaayos ang lahat, pero iyon po ang totoo. Plinano po namin ang biyahe na iniisip na mas magiging madali para sa mga bata. Sinabi po namin sa aming sarili na mas magiging komportable kayo sa bahay. Kasinungalingan po iyon, natakot po kami sa edad ninyo. Hindi dahil sa inyong limitasyon, kundi dahil ipinapaalala nito sa amin ang sa amin. Patawad po. Patawarin ninyo po ako. Kung sakaling magpasya kayong umuwi, gusto po naming magsimulang muli, walang inaasahan. Kayo lang po kung sino kayo, hindi ako umiyak. Pero napakatagal kong nakaupo nang hindi gumagalaw. Hindi ito isang paghingi ng tawad na bumubura sa nakaraan. Ito ay isang simula. Simpleng isang simula. Kinaumagahan, nakita ko ni Rosalinda na nag-impake. Nagtaas siya ng kilay. Uuwi na. Sa wakas? Tumango siya. Sigurado ka na? Oo. Humigop siya ng kanyang tsaa. Kung sa bagay, oras na para ibigay mo ang huling suntok. Natawa ako. Hindi suntok. Mas parang isang pintong bumukas. Umalis si Rosalinda 2 araw pagkatapos. Nagyakapan kami sa istasyon. Walang sino man sa amin ang nagsabi ng paalam. Hanggang sa muli lang. Nang gabing iyon, mag-isa sa silid, umorder ako ng huling baso ng alak at naupo sa tabi ng bintana. Ang aking scarf ay nasa mesa, ang aking sapatos ay nasa tabi ng pinto. Bukas, bibili ako ng tiket. Hindi pabalik sa bahay na pinabantayan nila sa akin, kundi pabalik sa buhay na pinili kong balikan. Sa sarili kong mga tuntunin,
Ang paliparan ay hindi naramdaman na parang isang paalam. Mas naramdaman ito na parang isang paghinto. Hindi ako nag-iwan ng anuman. Mayroon akong inuuwi, ang sarili ko siguro, o kung anuman ang natira sa kanya pagkatapos ng mga dekada ng paghihintay sa katahimikan. Nang lumapag ako, walang naghihintay. Hindi ko naman sila inaasahan. Ang hangin dito ay mas mabigat, ang langit ay mas maputla. Amoy basang damo at sobrang dilig na mga halaman. Isang pamilyar na uri ng kalimot, sumakay ako ng taxi. Ang mga kalye ay dumulas sa aking paningin na parang mga alaala na hindi ko naman hiniling na alalahanin. Ang panaderya kung saan ko madalas dalhin si Angela. Ang parke kung saan nabali ang braso ni David. Ang botika kung saan kami ni Laura ay magkatabing bumili ng gamot sa ubo at isang pregnancy test. Hindi sila masasamang alaala. Malayo lang sila ngayon. Ang aking bahay ay eksakto kung paano ko ito iniwan. Nadiligan ni Aling Carol ang mga halaman. Malinis ang beranda. Madaling pumasok ang susi sa seradura. Sa loob, ang lahat ay tila nagpipigil ng hininga. Nilakbay ko ang bawat silid, hinahawakan ng mga bagay-bagay. Ang gilid ng sopa, ang may pingas na mangkok sa mesa, ang litrato ni Paulo. Walang gumalaw, pero ang lahat ay nagbago. Hindi ako agad nag-unpack. Nagtimpla ako ng tsaa, naupo sa kusina na bukas ang bintana. Hinayaan kong humaba ang katahimikan. Umilaw ang aking telepono, mensahe mula kay Angela. Nasa bahay na po kayo, nag-type ako pabalik. Oo, 10 minuto ang lumipas. Pwede po ba akong pumunta dyan? Hindi ako nagatubili. Oo, bukas ang pinto. Dumating siya pagkaraan ng 20 minuto. Walang seremonya, walang talumpati, isang mahaba at tahimik na yakap lang na mas maraming sinabi kaysa sa aming mga salita. Naupo siya sa aking harapan. Mukha siyang mas matanda kaysa noong umalis ako. Hindi sa edad, kundi sa pangunawa. Nagustuhan ko po ang listahan ninyo, sabi niya. Kumurap ako. Listahan ko? Ngumiti siya. Naiwan pong bukas ang kuwaderno ninyo sa isa sa mga litrato. Nabasa ko po. Hindi ako nakaramdam na ako'y nahubaran. Naramdaman kong ako'y nakita. Gumagawa na rin po ako ng sarili ko, sabi niya. Kinukuha ang isang maliit na kuwaderno mula sa kanyang bag. Ang unang pahina ay may nakasulat. Mga bagay na tatangihan kong manahin ng tahimik. Ang paniniwalang ang mga babae ay nawawala ng pagnanasa. Ang ideya na ang pagtanda ay paghina. Ang ugaling pagsasabi ng ayos lang ako kapag hindi naman. Ang katahimikang kasunod ng pagsabi sa iyo na sobra ka na. Binasa ko ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Itong babaeng ito na pinanood akong maglaho at bumalik. Magiging maayos ka, sabi ko, tumango siya. Dahil naging maayos po kayo. Nag-usap kami ng maraming oras. Sa isang punto, hinawakan ko ang kanyang kamay. Alam mo, sabi ko, hindi pa tumatawag ang tatay mo. Tumingin siya sa ibaba. Takot po siya. Sa akin? Sa kung ano po kayo ngayon. Sa kung ano ang hindi niya pinahintulutan ng sarili niyang makita noon. Hindi ako sumagot. Tumunog ang doorbell. Tumingala si Angela. Sila na po iyan. Hindi ako gumalaw. Ako na po ang magbubukas, marahan niyang sabi. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Mahihinang boses, pagkatapos ay katahimikan, pagkatapos ay si David. Pumasok siya sa kusina na parabang ito ay isang sagradong lugar. Ang kanyang mukha ay pagod, mas matanda. Tiningnan niya ako na parang isang taong naghihintay ng pahintulot na magsalita. Gusto ko sanang mag-isa, sabi niya. Pero pinilit ako ni Laura. Lumitaw si Laura sa kanyang likuran. Magkadaop ang mga kamay. Walang makeup, walang postura, totoo lang. Hindi po namin alam kung paano magsisimula, sabi ni Laura. Tumayo ako. Nagsimula na kayo, sagot ko. Dumating kayo. Humakbang si David. Ayoko pong mawala kayo. Hindi ako nawala, sabi ko. Tumigil lang kayo sa pagtingin sa akin, tumango siya. Patawad po. Hindi enggrande, hindi makata, tapat lang. Sapat na yon. Nagtimpla ako ng tsaa, sabi ko. May natira pa sa takore, naupo sila. Hindi bilang mga may-ari ng espasyo, kundi bilang mga taong sa wakas ay napagtanto na ang upuan sa mesa
ay hindi kanila basta-basta. Kailangan itong paghirapan, hindi sila nagtagal. Siguro 1 oras o mas maikli pa. Sapat na panahon para sa mga awkward na paghigop ng tsaa, sa napakaraming paghinto sa pag-uusap at sa tahimik na pagbuo ng isang bagong hugis sa pagitan naming tatlo. Hindi ko ito minadali. Hindi ko pinakinis ang mga magaspang na bahagi. Hinayaan kong maramdaman nila ang katahimikang tinirhan ko sa loob ng maraming taon. Hinayaan ko silang maupo roon sandali. Mas maraming sinabi si Laura kaysa kay David. Palagi naman siyang ganoon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas kaunti ang katiyakan sa kanyang boses. Mas maraming pakikinig sa pagitan ng kanyang mga pangungusap. Nagtanong siya tungkol sa aking paglalakbay, tungkol sa mga lugar, sa pagkain, sa mga tao. Binigyan ko siya ng mga piraso, hindi ang kabuuan, hindi pa niya karapat-dapat malaman ang kabuuan. Hindi pa. Nang umalis sila, nanatili si David sa may pinto. Pwede po ba? Nagsimula siya, pagkatapos ay huminto. Gusto niyo po bang maghapunan sa amin minsan? Walang malaking handaan, tayo-tayo lang po, kayo at ako. Hindi ako nagsabi ng oo, pero hindi rin ako nagsabi ng hindi. Tila gumaan ang kanyang pakiramdam dahil doon. Pagkaalis nila, ang bahay ay muling naging tahimik. Ngunit hindi ito ang parehong katahimikan. Hindi ang marupok na uri na nababasag kapag huminga ka ng masyadong malakas. Ito ay isang mas malambot na katahimikan, isang paghinto bago magsimula ang isang bagong linya. Nang gabing iyon, naupo ako sa beranda na may kumot sa aking kandungan at muling binuksan ang aking kuwaderno. Hindi ko ito nadagdagan sa Barcelona. Sa tingin ko, isang bahagi sa akin ang nakakaalam na kakailanganin ko ng espasyo para dito, para sa pag-uwi. Mga bagay na alam ko na ngayon, isinulat ko sa itaas ng isang bagong pahina. Hindi napapansin ng mga tao ang iyong katahimikan hanggang sa may halaga itong kapalit para sa kanila. Ang pag-alis ay hindi pareho sa pagtakas. Pwede ka pa ring magsimulang muli sa edad na 72. Ang ilang pinto ay hindi kailangang isara ng malakas. Sapat na ang dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Ang iyong boses ay hindi nawala. Naghihintay lang ito na huminto ka sa paghingi ng pahintulot. Huminto ako, tinapik ang panulat sa papel, pagkatapos ay idinagdag, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa sarili mong paghinga. Isinara ko ang kuwaderno, inilapag sa mesang katabi, at nilanghap ang amoy ng sampagita sa gabi. Dumaan si Angela kinabukasan. Walang pasabi, walang dahilan. Pumasok lang, tinanggal ang kanyang sapatos, at humilata sa sopa na parang ginagawa niya noong maliit pa siya. Nakapagdesisyon na po ako, sabi niya. Ano iyon? Tanong ko. Mag-a-apply po ako sa programa sa Berlin. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay may kaba, ngunit matatag. Alam ko pong malayo, sabi niya. At nagpapanik na po si Mama. Pero kailangan ko po itong gawin. Kailangan kong umalis. Hindi ako kumibo. Dapat lang, sabi ko, kumurap siya. Talaga po? Huwag kang maghintay ng pahintulot, sabi ko. Mamimiss mo ang buhay mo. Isang dahan-dahan at malawak na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Alam ko pong may intindihan ninyo. Nanatili siya ng ilang oras. Nagluto kami ng sopas. Nag-usap tungkol sa mga libro. Nagtanong siya tungkol kay Rosalinda. Tumawa siya nang sabihin kong sumayaw kami hanggang sa bumigay ang aming mga binti. Para na po kayong isang alamat, biro niya. Hindi, sabi ko. Ako lang ito sa wakas. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na sobre. Sa loob may isang drawing, ang parehong dalampasigan sa Cadiz, pero may isang bagong figura na nakatayo sa tabi ng tubig. Ako, na nakabukas ang mga braso, ang ulo ay nakatagilid patungo sa dagat. Sa ilalim, isinulat niya, hindi siya bumalik ng pareho at iyon ang punto. Inilagay ko ito sa tabi ng litrato ni Paulo sa ibabaw ng aparador. Maiintindihan niya sana. Hindi ako agad pumunta sa hapunan. Hinayaan kong manatili ang imbitasyon, lumipas ang mga araw. Tapos, 1 linggo. Diniligan ko ang sarili kong mga halaman, nagluto para sa sarili ko, naglakad tuwing umaga, hindi dahil pinaparusahan ko ang sinuman, kundi dahil kailangan kong maramdaman ang hugis ng aking buhay nang wala sila.
At ito ay isang magandang hugis, hindi maingay, hindi madrama, matatag lang, marangal, akin. Isang umaga, tinawagan ko si David. Linggo, sabi ko. 5:00, magdadala ako ng panghimagas. Narinig ko ang sorpresa sa kanyang boses, ang pasasalamat, ang pag-iingat. Nararapat lang. Pagdating ko sa kanilang bahay, si Laura ang nagbukas ng pinto. Hindi siya ngumiti ng mabilis, hindi yumakap, tumabi lang siya at sinabing, tuloy po kayo. Naglakad ako sa mga silid na parang isang panauhin. Hindi isang taong dati ay narito linggo-linggo. May mga bagong sining sa pader. Naiba ang ayos ng mga muebles. Iba na rin ang pakiramdam sa hangin. Hindi ako nasaktan. Nagpatuloy sila sa buhay. Ako rin naman. Nasa mesa na si Angela. Tumayo siya at humalik sa aking pisngi. Gumawa po ako ng salad. Bulong niya na parang isang sikreto. Ang hapunan ay maayos, sibil, medyo formal. Nagtanong si David. Nag-alok si Laura ng pangalawang serving. Nagbiro si Angela. Sumagot ako ng simple. Mas marami akong pinakinggan kaysa sinabi. Pinanood ko kung paano sumusulyap sa akin si David na parang isang taong sumusuri ng mga bitak sa pader. Patapos na kami nang tumikhim siya. Ako po, nabasa ko po ang inyong kuwaderno. Tiningnan ko siya. Ang nasa counter po sa litrato. Pinabasa po sa akin ni Angela ang ilan. Nagtaas ako ng kilay. Sinabi po niya na mahalaga. Nakita ko po kung ano ang hindi ninyo sinasabi. Nagatubili siya, pagkatapos ay idinagdag. Nasaktan po ako. Mabuti, sabi ko. Tumingala siya, nagulat. Mabuti, ulit ko. Dahil ibig sabihin, sa wakas ay narinig mo na ako. Dahan-dahan siyang tumango. Narinig ko po. Kinuha ko ang panghimagas. Lemon tart. Hindi masyadong matamis, sapat lang ang asim para gisingin ang panlasa. Kumain kami ng tahimik sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Angela. May gusto po akong basahin. Kinuha niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ang sarili niyang listahan ngayon. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Mga bagay na gusto kong tandaan. Itinuro sa akin ng aking lola na ang tahimik na paglalaho ay isang mabagal na uri ng kamatayan. Na ang pananatiling malambot ay hindi pareho sa pananatiling tahimik. Na ang mga babae ay hindi may utang ng kanilang lakas para sa kaginhawaan ng iba. Na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugang pagiging maliit para sa kanila. Na okay lang na lumaki ka at hindi na magkasya sa iyong upuan sa mesa at humingi ng bago. Kumurap ako ng mariin, walang nagsalita ng matagal. Sa huli tumayo si Laura. Nagsimula siyang magligpit ng mga pinggan. Tumulong si David. Nagbuhos ng tsa si Angela. At ako, sumandal sa aking upuan. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan. Pinapanood ang tahimik na paglalahad. Hindi ang hindi komportabling uri, kundi ang pinaghirapang uri. Ang uri na ibinabahagi mo kapag ang mga tao ay sa wakas natututong hawakan ang isa't isa ng may katapatan. Nang umalis ako, sinamahan ako ni David sa pinto. Nag-atubili siya bago magsalita. Alam ko pong magtatagal ito, sabi niya. Mayroon akong panahon, sagot ko. Pagkatapos ay kinuha ko mula sa aking bag ang isang manipis na sobre at iniabot sa kanya. Ano po ito? Isang kopya ng mga tiket, ang mga kinansela ko. Tinitigan niya ito. Itinago ko, sabi ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan, para hindi natin makalimutan kung gaano kadaling burahin ako. Hindi niya binuksan ng sobre, tumangulang at isinuksok sa kanyang bulsa. Hindi kami nagyakapan, pero tumayo kami ng malapit na parang mga taong balang araw ay magkakaintindihan nang hindi na kailangang ipaliwanag ang bawat pasa. Sa bahay, dahan-dahan akong naghubad, tinanggal ang aking mga hikaw, tiniklop ang aking scarf. Tumayo ako sa harap ng salamin, pinag-aaralan ang aking muka. Mas matanda, oo, pero hindi pagod. Mas marunong, pero hindi malamig. May mga guhit doon na wala bago ang paglalakbay. Pero hindi sila mga bitak. Sila ay mga landas. Mga ugat na tinahak ko pabalik sa aking sarili. Bago matulog, isinulat ko ang huling pahina. Mga bagay na hindi ko na hinihingan ng paumanhin.
Ang pagnanais ng espasyo, ang pagnanais ng higit pa, ang pagsasabi ng hindi, ang tahimik na pag-alis, ang mas maingay na pagbabalik. At sa ilalim sa maliit na sulat, isinulat ko, hindi ako kailanman naging masyadong matanda. Hindi lang ako tinanong kung nangangarap pa ba ako. Ngayon, hindi na ako naghihintay na tanungin. Umaalis ako.